Matapos ang ilang araw ng pagtanggi na meron ng krisis sa Pilipinas kaugnay ng langis, biglang nagdeklara ng State of National Energy Emergency ang Malacanang. Anong nangyari at anong epekto nito sa ating bansa kung meron mang declaration of State of National Emergency insofar as energy is concerned? Ito po si Attorney Mike Operario. Pag-usapan po natin yan. Marami po mga bagay na dapat tayong i-considera at isama dito sa ating mga diskusyon na ito. Una, ang Pilipinas sa kasalukuyan may pangalawa sa pinakamataas na presyo ng fuel products sa buong Southeast Asia. Pangalawa lang tayo sa Singapore. Basically, ang reasons bakit tumataas ang presyo na yan, both in Singapore at sa Pilipinas, is because of the taxes at saka doon sa deregulated nature of the oil industry in these two countries. Para sa Pilipinas, tayo lang po ang bansa sa Southeast Asia so far. I think even other parts of the world, but I'm sure that in Asia, we are the only country who has declared a state of national emergency pagdating dito sa krisis sa enerhiya o sa langis. Anong implikasyon yan? Well, the other nations feel that it's not necessary for them to declare a state of national emergency. Bakit nga ba biglang nagbago ang isip ng Malacanang matapos itanggi na meron tayong krisis pagdating sa langis? Sabi nila normal ito, relax lang tayo, walang kailangang pagpanig ang mga tao, and then all of a sudden, there is a state of national emergency. Well, the effect is, insofar as finances is concerned, malaki po ang epekto nito. Sa deklarasyon po ng national emergency, this gives the government, pati po yung mga LGU, the right to utilize yung quick response fund nila or yung tinatawag ng mga calamity fund. At ma-access agad nila ito at pwede na nilang gamitin sa kasalukuyan. And certain bidding requirements will also be relaxed pag mayroong declaration of state of national emergency. So, ang number one effect nito, government can now use money again. Well, alam na natin yan kung saan ginagamit ng gobyerno ang pera na yan. At malamang ay hindi naman sa emergency ito mapupunta. Ikalawang epekto nito, insofar as price control is concerned, pwede mag-impose ang gobyerno ng price control. However, ang kanilang pinipili apparently na direksyon ng pagkontrol ng presyo ay yung pagsuspindi ng excise tax. At ako, ang posisyon ko dito, hindi dapat yung excise tax ang isuspindi nila. It should be the VAT. Ang excise tax po kasi is a tax on the importer. So, ang binubuwisan dito, yung malalaking kumpanya na nagpapasok ng langis. Ang VAT, dito po yan sa mga tao, kinakaltas. At kahit po magbawas ka ng excise tax, hindi po yan automatically nagtatranslate into proportionate reduction of price sa pump. Kasi halimbawa, I think ang excise tax is about 7.5% to 10% ang landed cost kung magkano yan in-import doon sa ibang bansa. Papasok yan dito sa Pilipinas at bubuwisan mo base doon sa halaga niya. Hindi po automatic ang reduction niyan. Kung halimbawa 7% or 10% ang binawas mo na excise tax, hindi ibig sabihin nun, mababawasan ng 7 or 10% ang presyo. Because yung excise tax is just part of the cost of the fuel na ipapump, dadalhin sa mga gasoline station. So if the oil companies decided na ang kanilang pong presyo ng produkto ay dadagdagan nila ang estimated cost kasi sasabihin tumaas ang labor, tumaas yung iba pang mga permit, ang mga bayarin sa mga local government units. This means hindi automatic yung pagbaba mo kasi bumaba ka sa excise tax pero tumaas ka sa ibang cost. So, because of mayroong increase sa cost, ganun pa rin ang magiging presyo. Unlike kung VAT ang iyong isususpend for the meantime, 12% automatically will be reduced on the pump price. Kasi yung presyo ng gasolina ay pinapatungan ng 12% as it comes out of the pump. Kaya po pwede itong isuspend because ang kumikita ng malaki dito sa VAT na ito would be the government because imagine ninyo yung presyo natin, halimbawa ng diesel originally at 45 pesos
or up to 50 pesos, papatungan mo lang yun ng 12% na VAT. So that's about somewhere around 54, magiging plus 10, 12%. So that would be around 55 to 57 pesos. Pero kapag pinatungan mo ito, ginawa mo na yan, let's say 130, plus 12% pa po yan. So that's plus about 14 pesos na agad ang additional. At kung babawasan mo siya, marireduce mo yung price by 14 pesos automatically because it is a tax on the final price as it goes out of the pump. At ang gobyerno ang malaki ang kikitain dito kasi halos nag-triple yung presyo ng gasolina o ng diesel at nagdoble pagdating sa gasolina. So that means yung tax na binabayaran is also doubled or tripled. So, ang windfall nito na kinikita ay para sa gobyerno mapupunta. So, hindi na siya justifiable na sa panahon ng crisis na ang gobyerno ay kumikita pa ng mas malaki. So, pwede nating i-forgo or i-suspend muna yung VAT until this crisis as mas malaki ang epekto niyan. Kesa kung yung excise tax ang babawasan ninyo. Pag excise tax ang babawasan ninyo, ang oil companies lang ang magbebenepisyo dyan. And eventually, yung excise tax kasi, ipinapasa din naman ng mga oil companies sa mga tao. So, very minimal ang effect nito insofar as the pump price is concerned, habang ito ay lumalabas sa mga gasolinan. So, it is better sana na ang pagtuunan natin ng pansin ay yung suspension of the value-added tax. Now, insofar as the price control of other products, that is also possible. However, for example, itong sa presyo ng mga fare, yung bayad sa mga jeepney, sa bus, pwedeng legally isuspend nga ng gobyerno. However, ang nasasaktan dito ay iyong mga driver, mga chopper, kasi sila ang nababawasan ang kita because pag hindi mo itinaas yung presyo ng pamasahe, tapos yung gasolina at ang crudo ay patuloy na tumataas, sila ang bumabalikat nito. So, paano mababayaran ang mga ordinaryong jeepney driver? Kaya nga dito sa ibang lugar, mapapansin ninyo, kahapon sa Commonwealth, walang mga bumabiyahe. Dito po sa amin sa Bataan, may mga ibang jeep na nakakausap ko yung mga driver na nahihirapan sila sa pagbabiyahe kasi nalulugi na sila dahil yung presyo ng pamasahe hindi na match doon sa presyo ng diesel. So this is something that government must think about. Instead na tuwan-tuwa sila na tumataas ang presyo ng VAT na napupunta sa gobyerno, the government must start thinking about the welfare of the people and they can suspend yung value-added tax na to habang meron tayong crisis na dinadaanan. And we hope that this government will certainly utilize itong declaration of state of national emergency kasi baka ang mangyari nito ay pagkapirahan pa to ng ibang mga scrupulous o yung mga tiwali ng mga opisyal. Like for example, sa importation ng langis, the question there is, sino nag-i-import ng langis? Will they be able to control more the importation dahil tumataas ang presyo? Pagaya ba ito na nangyari noon sa agrikultura? Presyo ng sibuyas at mga iba pang mga agricultural products ay nakopong ng iilang grupo at sila nakinabang sa pagtaas ng presyo. This is something that we should guard against. Ang importante dito, dapat tayong lahat ngayon ng mga mamamayan ay mulat na dito sa nangyayari sa ating bayan. Huwag lang basta nakikinig or basta umaayon na lang sa kung ano sasabihin ng gobyerno. Our opinion matters. Pero dapat tayong mag-aral kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.